isa. Tayo ay dadako sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Our sermon text will be from 1 Corinthians chapter 7, verses 10 hanggang verse 16. Ito po ay pagpapatuloy ng ating pag-uumpisa ng new chapter in 1 Corinthians 7 at akin po siyang babasahin mula sa MBB translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa, ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ng kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may isawang di mananampalataya at nais itong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. O hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinatalaga sa Diyos. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? At kayo mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po tayo mapagpala ng mga salitang ito. Samahan niyo po ako sa panalangin as we ask the Lord for guidance as we journey through the text. So let us pray. Ayon pong dakila at mabuting Diyos, muli mo po kaming hinahainan ng iyong salita bilang pagkain ng aming kaluluwa at bilang kapahingahan din po nito. Sana kami lubos na makinabang sa bawat talata na aming titingnan at aming tatalakayin. At hari nawa, Panginoon, ay ang bawat isa sa amin ay talaga mapalago, maihanda, at ganoon din naman ay magkaroon ng mga kabanalan sa pamamagitan ng mga talata na ito. Panginoon, akin pong hinihiling na sana ko ingatan mo sa mga pagkakamali upang ang mga minamahal mong tupa ay lubos talaga makinabang at makakain ng pagkaing masustansya para sa kanilang kaluluwa. At ipaalala mo po patuloy sa akin na bagamat ako po mangangaral, ako rin po ay nangangailangan pa ng mga bagay na aming mapupulot sa amin po mga talata. Ilayo niyo po ako sa daan at sana ikaw po ang makita ng mga taong ito as we journey through this text at muli po nawang pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang ipakita sa amin gamit ang iyong salita ang iyong dakilang kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So tayo po ay natapos na nakaraang linggo as we have started 1 Corinthians 7 patungkol sa usapin ng pag-aasawa, and as we journey all throughout the chapter, ito po ang paksa na bibigyang pansin ni Apostol Pablo. At kasama, kagaya ng tinalakay natin noong nakaraang linggo, sa mga hangarin ni Apostol Pablo kaya siya dumako sa usapin ng pag-aasawa, aside from the fact na kanya nang inumpisahang sagutin yung inquiry ng mga taga-Korinto sa sulat na kanyang tinanggap mula sa kanila, pero ito ay talagang strategic na idinugtong ni Pablo sa kanyang pagsasaway at pagpapaalala na mag-ingat ang bawat mananampalataya sa kasalanan ng sexual na imoralidad. Dahil ito nga isa sa mga kasalanan na kung saan ay talagang talamak na talamak hindi lamang sa kanilang panahon noon, ngunit makikita natin kung ating mapapansin maging sa ating panahon ngayon. At sa ating pagpapatuloy, ating gustong kuhanin yung sinabi ni Apostol Pablo na nakaraan, na pagdating sa usapin ng pag-aasawa, ito isa sa mga kasangkapan ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, especially for those who have no gift of singleness, upang maingatan ang mga tao na nasa kategoryang iyon sa pagkakaroon o pagkakahulog sa kasalanan na sexual. Kaya nga ang ating nakaraang mensahe, ang pag-aasawa ay pagpapalang pangkabanalan na may layuning ingatan tayo sa mga kahalayan. At sa ating pagtalakay ng ating teksto nakaraan, nakita natin sa mga prinsipyo na binibigay ni Apostol Pablo, hindi lang sa mga taga-Korinto, ngunit maging sa mga kasalukuyang mananampalataya,
Itinalakay niya doon yung prevention laban sa sexual na imoralidad, kung paano dapat mag-ingat ang mga mananampalataya, lalo yung mga bagamat may hangaring mag-asawa, ay wala pa sa estado ng pag-aasawa, at itinalakay din niya ang provision laban sa sexual na imoralidad na ang pag-aasawa ay isa sa mga provision na ibinigay ng Diyos upang labanan at upang ingatan tayo, hindi lang sa mga mananampalataya, ngunit lahat ng tao, kasi again, marriage is a common grace na ibinigay ng Diyos, pero kailangan tayo mag-ingat at ibinigay ng Diyos ang pag-aasawa bilang provision laban sa sexual na imoralidad. Now, I want to pick up as we start journeying dun sa ating present na sermon text by reminding each and everyone tungkol sa aking sinabi nung nakaraan na bagamat hindi pa talaga kasama dun sa tinalakay ni Pablo sa ating nakaraang teksto, ngunit binanggit ko na somehow ng pahapyaw. Na bagamat doon sa mga unang talata ng 1 Corinthians 7, talagang malinaw na sinasabi ni Pablo na probisyon ng pag-aasawa upang labanan ng sexual immoralidad, ngunit aking nilinaw nung nakaraan na hindi yun yung pangunahing layunin ng pag-aasawa. Kasama siya sa mga layunin ng pag-aasawa, pero it's never the first reason why kung bakit ibinigay ng Diyos ang pag-aasawa. At dito sa ating tatalakay mga talata, dito natin mabibigyang linaw at makikita natin dito na talagang sa mga may asawa na, at lalo na sa mga naghahangad mag-asawa balang araw, na may tinatawag tayo na pagbibigay prioridad sa pangunahing layunin ng Diyos kung bakit itinaguyod ang pag-aasawa upang ito ay manatiling banal, upang kayo rin ay manatiling magkasama, maiwasan yung tinatawag natin ng mga hindi naman angkop ng mga hiwalayan, upang ang magkapareha sa pag-aasawa ay hindi mahulog, hindi lamang sa iba't ibang sexual na kasalanan, ngunit iba't ibang kasalanan na maaaring magdulot ng hiwalayan sa pagitan ng mag-asawa. At marami pang iba. Kung ating hihimayin at iisa-isahin ng mga bagay na maaaring makaapekto at makasira sa relasyong mag-asawa, which is again, ang pinakapangunahin, unang itinaguyod na relasyon ng Diyos pang tao sa pagitan ng isang babae at isang lalaki nung nilikha si Adan at si Eva. Ito yung pinakaunang relasyon kanyang itinaguyod. At isa pa, ito ang pinakamataas na relasyong pang tao. Alam natin ang pinakamataas na relasyon ay sa pagitan ng tao at ng Diyos, pero second to that, pagdating sa relasyong tao at sa isa pang tao, ang pag-asawa ang pinakamataas na ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. And it only goes to show how much we should hold importance, kung paano natin dapat pahalagahan, tratuhing sagrado without being idolatrous. And yes, hindi ako mag-hesitate sabihin na kailangan nating tratuhin ng napakasagrado ng relasyon ng pag-aasawa. Nakakalungkot na isa sa mga pinakaminamaliit na at pinaka-inaalisan na ng halaga ng sanlibutan ngayon ay ang pagiging sagrado ng tamang pag-aasawa. Hindi lang ng pag-aasawa, ngunit ng tama. Kailangan natin bigyang emphasis yung salitang tamang pag-aasawa, kasi maging yung tamang pagtingin sa pag-aasawa ay sinira na ng sanlibutan. Ang isang pagpapala na ibinigay ng Diyos ever since creation ay nung nahulog ang tao sa kasalanan ay talagang na-distort na at hindi na binigyang galang ng kanyang mga nilalang dahil sa sumpa ng kasalanan na umiral sa bawat taong nilikha sa imahe at sa wangis ng Diyos. Kaya mahalaga yung tamang pag-aasawa na termino. It's not just for the sake of term, dahil ang mga tao ngayon minsan tinatrato na nila ang kanilang sariling mag-asawa kahit hindi pa sila ikinakasal. Usong-uso yung mga live-ins at marami pang iba. Sa tingin ko nga maaring ako yung nagkakamali, pero sa aking palagay ay tila mas marami pa ang mga nagsasama ng labas sa kasal kaysa sa mga nagsasama na lehitimong ikinasal. At ito isang nakakalungkot na bagay, kasi bagamat alam natin na ang government, ang pamahalaan ng estado ay nanghimasok na pagdating sa regulasyon ng pag-aasawa, kaya nga may tinatawag tayong civil wedding, pwedeng ikasal ang isang tao sa harap ng hukumang sibil. Pero first and foremost, before anything else, marriage is a very spiritual thing. At ang nagre-regulate, kagaya nung nabanggit ko nung nakaraan, ng pag-aasawa, ay walang iba kundi siya na nagkaloob ng pag-aasawa. Kung natatandaan nyo, nabanggit ko na hindi pwedeng mas marunong pa o mas nagmamarunong pa
ang binigyan kaysa sa nagbigay. At yun ang ginagawa natin, ginagawa ng maraming tao ngayon sa sanlibutan pagdating sa usapin ng pag-aasawa. Alam nyo, nakakalungkot no ako ay nagre-research. Kumbaga somehow nung aking inihahanda itong sermon na ito, na-curious lang ako, ano kaya ang divorce count? Noong una, chinek ko yung divorce count sa buong mundo, hindi makapagbigay sa akin ng internet, siguro kasi ginagawa nila yun from country to country. So, tiningnan ko na lang at least yung sa USA. Sa USA, noong 2023, ang divorce count, at ito ay nakakalungkot, ay nagkaroon ng bilang na 992,677 just in 1 year. Isipin nyo kung gaano kadami yon. 992,677, parang konti na lang ay 1 milyong tao na. 1 milyong tao. And by the way, ang binilang lang dito ay yung bilang ng mga babaeng nagdiborsyo. So yung 992,677, babae lang yon. Alam natin ay ang nag-aasawa ay hindi naman isa lang. So kung ita-times 2 mo to, kasama yung lalaki nilang asawa, ang dami nito. Ang dami nito. At kung ating titingnan mabuti, ito hindi katanggap-tanggap na bagay. No, ganun na lamang ang pangmamaliit ng tao sa napakahalagang relasyong itinaguyod at nire-regulate ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, bagamat nung tinalakay natin yung Book of Mark, natalakay natin sa Mark chapter 10, yung usapin ng pag-aasawa at yung diborsyo, oo, sabihin na natin, at ito kasi hindi natin matatanggihan, na ang Diyos, bagamat nag-iwan pa rin ng stipulasyon kumbaga parang may parameter pa rin siya na pwedeng magkaroon ng diborsyo ang mag-asawa at nag-iisa lang ang dahilan. Alam naman natin kung anong dahilan. The only legitimate reason para magkaroon ng biblical divorce ang mag-asawa ay kapag ang isa sa kanila ay nangalunya. Pag nahulog sila o ang isa sa kanila sa sexual na immoralidad. Pero bagamat nag-iwan pa rin ang estipulasyon ng Diyos about biblical divorce, it doesn't mean na ang Diyos in any way, shape, or form ay nalulugod sa divorce. Parang isipin natin, hindi porket, as an illustration, hindi porket may mga krimen na pwede kang ma-bail out sa pamamagitan ng piyansa, ay ini-encourage ng lipunan na gawin mo ang krimen na yon. Hindi ganun ang dapat natin na maging kaisipan. Ngunit, marahil may mga tao na iniisip nila dahil meron naman talagang grounds for divorce. Kung titingnan natin, majority of the divorce that happens ay hindi dahil sa sexual na immoralidad. Oo, meron din na mga bagay na dahil sa sexual na immoralidad, pero kalimitan ang dahilan ng tao kasi hindi wala na akong nararamdaman dun sa kabila, o kasi bigla kasing nalantad yung mga tunay na ugali nung taong ito, and so on and so forth, at marami pang iba na nagiging dahilan ng hiwalayan. It only goes to show, at ito babalik ko dun sa aking sinabi nung nakaraan, na ang pinakalayunin ng mag-asawa o ng pag-aasawa, ang pangunahing layunin ng pag-aasawa ay upang salaminin ang Ebanghelyo. Oo, kasama sa pag-aasawa ang pagsasaalang-alang na mag-ingat sa sexual na immoralidad. Dahil biyaya ng Diyos ang pakipagtalik, ngunit gusto ng Diyos na regulated niya ang mga stipulasyon upang maging lehitimo to. Pero wag nating aalisin ang katotohanan ng pangunahing dahilan kung bakit ang pag-aasawa ay binigay ng Diyos ay upang salaminin ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ang inaasahang pagtugon ng iglesia sa pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakop dito. Sa madaling salita, more than a physical protection, marriage is a spiritual protection. And marriage is a spiritual privilege. Alam nyo, para bigyan ng Diyos ang tao at hindi itigil ng Diyos yung pribilehiyo. Kasi again, marriage was given by God even before the fall began. Pwede naman niyang itigil nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, pero hindi niya ginawa. This is among the acts of grace of God na ibinigay sa tao, na bagamat ang tao ay hindi nakakapat-dapat maging ng biyaya ng pag-aasawa, the Lord our God, without second thoughts,
remain to, sige, hindi ko babawiin yan. Sa halip, dagdagan natin yung layunin yan para maingatan ka. Maingatan kayo. Maingatan tayo sa sexual na immoralidad. Pero may higher purpose. Pwede namang Panginoon ay kumuha ng ibang paraan, ibang nilalang. Pwede mga anghel na lang di ba? Bagamat ang mga anghel ay nagkakasala, there's a lesser odds or lesser chance for angels to sin compared to human beings. Hindi ang mga anghel na lang ang gawin ng Diyos o ituring ng Diyos na salamin ng kanyang pag-ibig sa iglesia. Pero hindi ganun Para ipagtiwala pa rin ng Diyos sa atin yung pribilehiyong salaminin ang pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ang pagpapasakop na inaasahan sa iglesia kay Kristo ay napakatinding biyaya niya sa atin. Matinding biyaya yun. For the very holy God to entrust to sinful men the privilege to what? To reflect His gracious love. Ay dapat yun ay talagang nagbibigay sa ating puso ng lubos-lubos na pag-aalab, paghahanda, pag-iingat, at tamang pagtrato sa pag-aasawang biyaya sa atin ng ating Panginoon. Diba sa Matthew 19, verses 4 to 9, kahit sinabi ng Panginoon na nag-iisa lamang dahilan para sa biblikal na hiwalayan ng diborsyo ay sexual na immoralidad o pangalunya, hindi niya inalisto ng mga salitang ito. Ano yung mga salitang iyon? Sino mang pagsamahin ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Yung sino man doon ay maaaring mga taong external doon sa pinagsama ng Diyos, at ito ay maaaring yung dalawa mismong tao na pinagsama ng Diyos. Either way, sinabi ng Diyos nang may mapagbiyayang pagdidiin, sino mong pagsamahin ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ganun ka tindi at kahalaga sa Diyos ang pagtataguyod niya ng pag-aasawa. Kaya nga sana, habang nilalakbay natin ang bawat talata ng ating teksto, na kung saan itatalakayin ni Pablo, at ito'y puso ni Pablo na talakayin ng paksang ito upang talagang tratuhin ng mga mananampalataya na sagrado ang pag-aasawa, na binibigay niya o ibibigay niya ang iba't ibang mga stipulasyon na primarily ang kanyang panawagan dito, sikapin niyong mapagtibay ang inyong relasyong mag-asawa. Ngunit kung kayo maghiwalay, ito ang inyong isaalang-alang. Pero hindi ibig sabihin again na may stipulasyon na biblikal para sa hiwalayan ay yun ang ini-encourage ng husto ng kasulatan. Sana, sa biyaya ng Diyos, dahil ito'y mahalaga. Mahalaga to dahil hindi lang personally mahalaga sa akin, mahalaga to dahil lubos tong pinapahalagahan ng Diyos. Kalimitan, mapapansin nyo naman pag inobserbahan natin ang sanlibutan, yung mga pawang napakahalaga sa Diyos ay siyang tinatawanan ng tao. Siyang minamaliit ng tao. Siyang minamaltrato ng mga tao. Dahil ang isa sa mga kalikasan o bunga ng kalikasan ng pagiging makasalanan ay sila'y laging naghihimagsik sa Diyos. But we as believers, saved by the grace of the Lord Jesus Christ, we are expected to be different. We are expected to hold much importance to what God holds with much importance. At sana ito'y makatulong sa ating lahat. Mayoridad sa mga tao ay may hangarin mag-asawa. Mapapansin niyo naman, mayoridad sa mga tao ay may asawa. Kaya nga, ganun din, realistically speaking, alam ko maging sa ating maliit pa na iglesia, mayoridad sa mga tao dito, kalimitan, di ba, marami sa atin, mas marami ang single. Pero alam kong karamihan sa mga tao dito ay mas naghahangad na mag-asawa. And there's nothing wrong with that. Let this be God's grace
to encourage you to prepare well. Not only materially, but most especially spiritually. Kaya nga mula sa ating teksto ngayon, ito po ang ating mensahe. Ang pag-aasawa ay nararapat na pagtibayin ng mag-asawa upang ang ebanghelyo'y masalamin sa kanila. Ang pag-aasawa ay nararapat na pagtibayin ng mag-asawa upang ang ebanghelyo'y masalamin sa kanila. Dalawang bagay ang ating titingnan upang lalong mas maging maliwanag sa atin yung hangarin ng puso ni Apostol Pablo na talagang bigyang halaga at itaas sa nararapat nitong posisyon ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa tao pagdating sa aspeto ng pag-aasawa. Ito yung una, ang panuntunan sa pagsasama at paghihiwalay ng mag-asawang mananampalataya. Quite a mouthful. Ano kayo nagsusulat? Ang panuntunan sa pagsasama at paghihiwalay ng mag-asawang mananampalataya. At ikalawa, ang panuntunan sa pagsasama at paghihiwalay ng may asawang di mananampalataya. Ang panuntunan sa pagsasama at paghihiwalay ng may asawang di mananampalataya. Talakayin natin yung una, ang panuntunan sa pagsasama at paghihiwalay ng mag-asawang mananampalataya. Let's start with, believer to believer relationship. Kasi doon nag-umpisa si Pablo at isa pa, bilang mga mananampalataya, lalo na kung kayo ay naging mananampalataya nung sa mga panahon kayo ay single pa, alam natin na malinaw na sinasabi ng kasulatan na hindi tayo dapat makipamatok o hindi tayo dapat mag-asawa ng hindi mananampalataya. It's not being strict. It's not being legalistic. Again, that is God expressing His love towards His people. Kasi what love always involves, again to quote Charlie Kirk, it always involves protection. Lagi itong may kaakibat na pag-iingat at nais ng Panginoon para sa kanyang mga anak na sila'y mapag-ingatan. At bagamat hindi ko tatalakayin dito dahil let's save it for another text. Pagdating natin sa 1 Corinthians chapter 7 and verse 40, yung pinakahuling talata, yun yung tatalakayin patungkol sa hindi pakikipamatok sa hindi mananampalataya. Doon na lang i-reserve na natin doon. Papahapyawan ko lang ng konti pero alam naman nating lahat. I-connect natin sa binanggit ko kanina na talagang bibigyang tibay ni Pablo na since ang pangunahing layunin ng pag-aasawa na ibinigay ng Diyos ay upang masalamin lalo na ng mga mananampalataya ang ebanghelyo ni Jesucristo, then it is very suited and it's also very rational for God to decide and to say sa kanyang pag-regulate ng pag-aasawa, a believer should only marry in the Lord. A believer should only marry a fellow believer. And not only that, hindi lamang Kristiyano, ngunit Kristiyanong bagamat imperfecto, pero may sapat ng kalaguan kay Kristo upang talagang makasangkapan niya o mastuward niya o nila, kasi ito yung magkapareha, ang pag-aasawa ng maayos. Kasi being married to a believer, a marriage that is between a believer and another believer, as very blessing as it could be, does not exempt them to experience challenges along the way. Tama ba? Hindi naman ginagarantiya o itinitiyak na ang asawa ay mananampalataya na hindi na mahahamon ang inyong relasyong pag-aasawa. Pero what it guarantees is this: you are much more protected in the Lord. You are much more led to grow in the Lord when we marry a fellow believer. At isa pa, to connect directly to our text, there is lesser chance, and I mean very less chance, of that marriage crumbling down or breaking apart if you are married not only to a fellow believer but to a mature fellow believer. Mapapansinin natin, yun naman talagang gusto mangyari ni Pablo sa kabuuan ng 1 Corinthians, kaya niya sinasaway ang mga ito. Ang nais niya ay mamuhay kayo ng may maturidad. At kasama sa mga layunin ay hindi lamang maitaas at maluwalhati si Kristo,
Ngunit upang sa mga relasyon natin, 1 Corinthians, alam nyo, in its entirety, ang ina-address dito sa kabuuan ng sulat is how should a fellow believer relate to another believer or to his or her fellow believers. Kasama ang pag-aasawa. Maganda ba sa mag-asawa naghihiwalay? Kahit siguro bata no? Grade 1, anong grade? Ang mga yan, by instinct. Isa sa mga kinatatakutan ng mga bata, yung kahit yung mga paslit. Ayaw nilang maghiwalay ang kanilang mommy at daddy. Diba? Isa yun sa mga kinatatakutan ng mga bata. Ito, bakit kaya may ganitong instinct ang mga tao? Kahit kaliliitan pa. Kasi ang Diyos ang nagtaguyod nito At itinatanim ng Diyos sa tao ang kanyang kalooban. Maging hostile man ang mga tao dito o hindi. Kaya dito, pansinin natin, bumalik na tayo mismo sa teksto, sa mga may asawa, at itong mag-asawang ito ay mga mananampalataya, ito ang iniuutos ng Panginoon. Kita nyo kung paano inumpisahan ni Pablo? Mga mag-asawang mananampalataya, pakinggan nyo sinasabi ng Diyos. Hindi ako. Huwag magkipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. And then sa ikalawang bahagi, anong sabi? Ng verse 11, bago ko talakayin yung gitna. Sa ikalawang bahagi, ikalawang paungusap ng verse 11, at huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ngayon, hindi na ako maghahaka-haka kung bakit kaya inuna ng apostol na i-address sa mga babae. Siguro minsan naisip ko, pero hindi ko sure to Hindi ko sure to. Kagaya nung sinearch ko kung ilan yung divorce count noong 2023 sa USA. Ang lumabas, divorce count. Tapos, women who have divorced their husbands is in this number, ganyan-ganyan. Pero siguro may katotohanan din na pagdating sa usapin ng hiwalayan o diborsyo, kalimitan ang nakikipaghiwalay ang babae. Hindi dahil sa sila'y selfish. Pero minsan siguro out of selfishness, sinner naman lahat ng tao. Pero alam naman natin na may katigasan din naman ng ulo ang mga lalaki talaga. Hindi natin maano yun. Diba? Mga pilyo. Diba? Hindi matali ang mata sa iisa lang. And by the way, ito maganda yung share ko lang. Sabi ni Alex Hormozy, isa siyang business influencer, maganda yung definition niya ng commitment. Sabi niya, commitment is the elimination of any other alternatives. Tapos ang ginamit niyang illustration marriage. Once you marry somebody, you eliminate all other women in your life. Hindi in the sense na wag mo nang kakausapin ko naman, pero wala ka nang ibang hahangarin pa na mapangasawa. Siyempre, mga initiator, kalimitan ng pilyo. Diba? Siguro ganon, pero yun ay opinion ko lamang. Pero ang nais kong bigyang diin talaga ay yung sinasabi rito ng apostol na iniuutos ng Panginoon. Dito natin mapapagtibay na ayaw ng Diyos ng naghihiwalay na mag-asawa. Kaya nga ang sinabi dito ni Pablo, tingnan nyo, dito natin mapag-iiba, mapaglilinaw ang paghihiwalay at ang diborsyo. Ito ang pinagkaiba. Hindi lahat ng paghihiwalay ay diborsyo, bagamat ang lahat ng diborsyo ay paghihiwalay. Ano? Pag sinabi kasi nating diborsyo, ito ay ang pagtatapos ng kasal. Pero alam naman natin na ang lehitimong dahilan lang ng pagtatapos ng kasal ay pag may sexual na immoralidad na naganap. Pero kagaya na nabanggit ko kanina, statistically speaking, karamihan sa mga nagdidiborsyo o nagtatapos ng kasal ay hindi dahil sa sexual immoralidad. Kaya ang sinabi ni Pablo, ayaw ng Diyos na naghihiwalay, lalo na ang mananampalataya mag-asawa. Kaya ang sabi niyang sunod, ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa. Ito yung tinatawag nating paghiwalay na hindi diborsyo. Dahil bagamat naghiwalay kayo, you parted ways, pero it is not equating to a divorce or not equivalent to a divorce. Whether you went separate ways, you remain married. And because you remain married, sige maghiwalay kayo pero wala sa inyong mag-aasawa uli.
Bakit, again, babalik natin sa pangunahing dahilan ng pag-aasawa? Ang Ebanghelyo. Ano isa sa mga pinakamagagandang biyaya ng pagpapala ng Ebanghelyo that we all cherish as believers? Ano yun? Eternal security. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ. Once reconciled to God through Christ, to quote Romans 8, yung middle part, almost end. No one can separate you from the love of God through Christ Jesus our Lord. Anong tawag sa iglesia? Ang iglesia ay ang asawa ni Kristo. Kaya ang iglesia, ang kanyang ulo ay si Kristo. At sa usaping mag-asawa, sinasabi na kapag ka nag-asawa, ang dalawang mananampalataya, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself for her. Wives, submit yourselves to your husbands in the Lord, in everything. May parameter doon hindi lang basta in everything, but in the Lord. As long as ito ay may kinalaman sa mga bagay na kinalulugdan ng Diyos, lahat ng mga bagay na yun, pasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Pero there is now no separation with Jesus Christ. At ito makikita natin, minsan ang mga mananampalataya kapag sila ay nahuhulog sa mga panahon kung saan sila ay nalulunod sa kanilang kasalanan, pero sila talaga ay lehitimong mananampalataya, sa mga panahon hindi pa siya talaga nagkakaroon ng tunay na repentance, which guarantees na eventually in the future he would. Pero sa mga panahon nasa kalagitnaan siya, in the middle of sinning, di ba, yun parang pansamantala na pakikipaghiwalay kay Kristo? Pero natapos ba na ikaw ay kinasal kay Kristo? Hindi. Every moment we sin, tayo ay nakikipaghiwalay kay Kristo. Si Kristo ba tinatapos niya ang relasyong mag-asawa niya sa kanyang mga mananampalataya? At yun yung dapat na pinaiiral sa buong pagkatao, hindi lang ng mga mag-asawa na ngayon, ngunit sa mga naghahangad na mag-asawa balang araw. At ito natin makikita, alam niyo, sinadya ko nung nakaraan dito sa ating previous text. Kung babalikan niyo yung sermon, kung papanoorin niyo ulit. Dito sa verse na to, 1 Corinthians 7:5, hindi ko ito in-expound. Hindi niyo ba napansin? Yung bahaging upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin. Sinadya ko yun kasi I would like to reserve that for this next text. At ang gusto kong puntuhan, at kaya rin yan binigyang pansin ni Pablo, di ba? Minsan may mga bagay na kung saan may mga pagkakataon na sa mag-asawa, hindi maganda sa isang lalaki ang hindi humipo sa kanyang asawa. Di ba, nilinaw natin yon. Pero dito natin makikita na hindi lamang physical na intimacy ang dahilan o layunin ng Diyos sa pag-asawa. It is meant for spiritual things. Hindi ito sasabihin ni Pablo. Tingnan nyo, parang minsan iisipin nyo, parang naman ang out of place nun. Kasi physical yung usapan. Actually, spiritual naman lahat ng bagay. Pero tapos biglang upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin. Pwede naman sabihin, then take a break sometimes. Hindi naman talaga realistic na buong maghapon na lang nagtalik ang mag-asawa sa araw-araw. Hindi naman talaga yung tama, hindi rin naman yung realistic and so on. Titigil din sila eventually. Pero sa mga panahong sila ay on the break, in physical intimacy, anong sabi? Iukol nyo ang inyong sarili, bagamat binanggit specifically panalangin, pero by principle, ang sinasabi dyan ni Pablo, iukol nyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na espiritual. That's why, ini-encourage sa mga nag-aasawa to have family worship. Na sila'y mag-meditate magkasama ng kanilang asawa, manalangin magkasama, sumambang magkasama, maglingkod sa Diyos ng magkasama. Because marriage first and foremost, sana huwag kayong marindi. Talagang ito yung ulit-ulitin ko kasi kailangan to na muli at patuloy na marinig ng mga mag-asawa at na may balak mag-asawa. Ang layuning pangunahin ng pag-aasawa na ibinigay ng Diyos ay upang salaminin ang Ebanghelyo. Ang pag-aasawa hindi upang magkaroon lang ng taong parausan. Hindi yun ganun. Napakababaw na dahilan nun para ang isang tao ay pumasok sa pinakamahalagang relasyong itinaguyod ng Diyos sa pagitan ng dalawang tao. And it's damaging
Kung yun lang ang magiging dahilan ng isang tao kung bakit siya papasok sa pag-aasawa. To only have guilt-free sex and that's it. Ang mangyayari, yung mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kaluguran, yung mga yan pansamantala, lilipas yan. At sa mga oras na lumipas na, ano mangyayari? You have just increased the odds of you separating with your wife or with your husband. And you're just increasing the odds of you not mirroring the gospel of Jesus Christ. May mga lugar sa emosyon, may lugar sa physical na intimacy, may lugar sa mga ibang, sabihin natin mga temporary preferences for marriage. But the primary reason for the pursuit of marriage is the primary reason of God. I want to mirror Christ in the church. And therefore, I should lead my wife for that reason, for that purpose. And the two of us shall help each other to fulfill that purpose. And we should model it to our kids. Looking forward that when our kids marry someday, they'll be able to model that very purpose to their kids. And the cycle continues and continues and continues. Ang gandang cycle nun. Sabi nga ni John Calvin, marriage is a bond which God has established and which man cannot dissolve. It is a reflection of the union we have with Christ. Dito natin makikita na hindi lang talaga kontrata ang pag-aasawa, it is a covenant. At isa pa, kaya nga sanctification ang pinakalayunin ng pag-aasawa at pagkayon ng ating pinairal sa pag-aasawa. Kailangan nating tandaan ng layuning pangkabanalan ng pag-aasawa ang nagpapatibay sa relasyong mag-asawa at ang patuloy na tumitibay na relasyong mag-asawa ay nagpapalago sa kanilang kabanalan. Di ba may term tayo na vicious cycle? Ito yung tinatawag nating virtuous cycle. Ipinupursu na mag-asawa yung sanctification para mas tumibay ang kanilang pag-aasawa at sa pagpapatibay ng kanilang pag-aasawa, mas lalong lumalago ang sanctification. Virtuous cycle. Kaya nga sabi ni Sinclair Ferguson, in a Christian marriage, each partner should be more concerned about their own sanctification than about the other's shortcomings. Yan sa mga kalimitang dahilan ng paghihiwalay dahil sa mga shortcomings ng asawa. Anong ginagawa kapag ka ganon? Isipin mo mabuti. Ang Panginoon, kitang-kita niya ang mga shortcomings natin. Diba? Walang lumulusot, walang nakakalampas sa kanyang paningin. Kanya ka bang itatakwil? Ano yung sabi ni Jesus Christ in John 6? One of the most comforting words of the Lord Jesus Christ. Anyone who comes to me, I will never cast them out. I will never cast them out. And as we are not casted out by Christ, even in moments we sin, hindi to license to sin, ha? It's just an observation. It's an experience that we all share. Ang ginagawa ng ating Panginoon is lalo siyang nariyan upang tuparin ang kanyang pangako in Philippians 1:6 that He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ, until He comes again in His glory. At nagpapatuloy ang kabanalan kapag ganon. At ano bang nangyayari? Mas tumitibay ang ating relasyon kay Kristo when those things occur. Not that I am again encouraging people to sin, pero when we sin and the Lord remains to sanctify us further, mas lalong tumitibay ang ating relasyon kay Kristo. At ganon din sa pag-aasawa. Ulitin ko ulit yung sinabi ni Sinclair Ferguson, para sa may asawa na at nais mag-asawa balang araw, in a Christian marriage, each partner should be more concerned about their own sanctification than about the other's shortcomings. R.C. Sproul, the key to a godly marriage is not romance, but repentance. Diba? Ano yung kalimitang dahilan kung bakit
At ito gusto kong sabihin na may pagbabalance ito. I'm not against romance, I'm not against yung mga emotions, hindi ako against sa mga kinikilig-kilig. Alam niyo, ang Diyos ay napakabuti na binigyan niya ng lugar ang mga bagay na yan sa buhay ng tao kahit sa mga mananampalataya. Hindi ako anti-kilig. Wala dapat maging anti-kilig sa atin. Anti-idolatry tayo, pero hindi tayo anti-kilig. Ibig sabihin, kung kikiligin ka, wag naman idolatrous. Gets nyo? Pero more than romance, it's repentance. Diba? Kasi pag romance ang ginawa natin, pinakalayunin kung ba't tayo mag-aasawa, nalipas yan. Nalipas yan eh. It comes and goes. But sanctification stays. Growth is progressive in the Lord. Not only does it stay, it stays growing in time. Ayun yung kailangan natin na tandaan. At isa pa, sabi ni Paul David Tripp sa kanyang aklat, What did you expect? Ang galit ng ganda ng title ng aklat niya, no? Book about marriage, tas ang title, What did you expect? Diba? What did you expect? Sabi niya, a marriage of love, unity, and understanding is not rooted in romance, but in worship. Pagsamba sa Diyos. Dito natin makikita na sa ating pag-aasawa, hindi tayo mag-aasawa out of being or out of making an idol out of our partner. Mas mahal pa yung napangasawa o nais mapangasawa kaysa sa Diyos. At minsan nagagamit pa na ang Diyos ang ginagamit upang makuha niya yung babae sa halip na siya ay nagpapagamit sa Diyos. Makuha man niya yung babae o hindi. Ayun yung kailangan nating tandaan. Worship. Who? Lagi sinasabi ni Charlie Kirk, two fundamental things. God is God and you are not. None of us are. So we should not make a God figure out of anyone. Even the person whom we will marry or whom, para sa may asawa, you have married. Kailangan nating tandaan yung mga bagay na yon. Kailangan tayong magpalago sa Panginoon. Sa mga may asawa na at sa mga nagbabalak mag-asawa. Kailangan natin laging tandaan, mag-aasawa ako pero ang pangunahing layunin ng pag-aasawa ay ang salaminin ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Para malaman mo kung panahon na ba para mag-asawa ka o hindi. O kaya naman para sa mag-asawa, para malaman ninyo kung paano ninyo i-navigate ang inyong pag-asawa. It's a very important thing to consider. Kaya nga sabi, kung siya'y humiwalay, kasi may mga bagay talaga, mayroong isa na sa mananampalataya na sobrang tigas ng puso. Ayaw niya, kumbaga, nadala na siya ng kanyang mga nararamdaman, mga naiisip, ng mga kalagayan, at mga pang iba, nawala na siya ng pakialam saan? Sa layuning pangunahin pag-asawa naghihiwalay. Anong sabi? Ngunit kung siya'y humiwalay, manatili siyang walang asawa. Pero ano ang isa pa sa mga bagay sa Ebanghelyo? Forgiveness and reconciliation. O kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. Husbands, love your wives just as Christ loved His church. Wives, submit yourselves to your husbands in everything in the Lord. Yan ang pangunahing layunin ng pag-aasawa. Yan ang magpapatibay sa pag-aasawa. Yan ang pinaka maganda na pinupursige ng mag-asawa. Ang luwalhatiin si Kristo sa pamamagitan ng kanilang buhay mag-asawa. Masarap panoorin ng ganung mag-asawa nakaka-inspire. Pag nakakita ka ng ganung mag-asawa na sabay naglilingkod, nakikita mong malago sila, nakikita nila kung paano nila dinidisiplina, tinuturuan, pinapalaki ang kanilang mga anak. Tapos, Panginoon talaga ang laging nasa isip nila. Na bagamat mahal na mahal nila ang isa't isa, pero ang pagmamahal nila sa isa't isa ay second only to their love for God.
both of them have agreed, you are not my number one. And unless you're willing to accept that, I'm not gonna marry you. Because my number one will always be the Lord. So you should be contented that you are second only to Him. Yun yung tinatawag nating mahalagang prinsipyo ng pagmamahal sa pag-aasawa. And what a blessing it would be. Hindi lamang sa mag-asawa, ngunit sa mga nakakasaksi ng inyong pagiging mag-asawa. Maging hamon sa atin na patuloy nating tingnan ng Ebanghelyo sa ating paghahangad ng mapagtibay at maging pagpapala ang ating pag-aasawa. At dumako tayo sa ikalawa, ang panuntunan sa pagsasama at paghihiwalay ng may asawang di mananampalataya. Nais ko munang linawin kung ano ito. Hindi ituturo ng mga sunod na talata na pwedeng mag-asawa ng hindi mananampalataya. In context, ito ang nangyari. Meron sa mga taga-Korinto na kung saan sila'y may asawa na, nung sila'y nakarinig ng Ebanghelyo, at yung isa sa partner ay nag-repent and believe, and yung kanyang asawa, unfortunately, ay hindi nag-repent and believe. Pero kung tayo ay single pa, naghahangad mag-asawa balang araw, ekis lagi, with love and grace, ekis lagi, na mag-asawa tayo ng, o manligaw man lang, o magtangka man lang, na manligaw ng isang hindi mananampalataya. That's always a no-no, regardless of how intensified the feeling is. Sana malinaw yon. At nais kong linawin din yung sinasabi dito ni Pablo. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Ngayon, kailangan nating malaman ang tamang interpretasyon niyan, kasi baka isipin ng iba, ito na may suggestion at preference lang ni Paul, pwede ko namang sundin o hindi. Ito ang ibig sabihin ni Pablo. Sinasabi ni Pablo ito. Ito, ganito muna. Ano ba usually ang ginagawa ng mga apostol pag sila nangangaral? May dalaw silang laging ginagawa. Kino-quote nilang Old Testament para i-exegete, or kino-quote nila si Jesus Christ nung kasama nila. O in the case of Pablo, bagamat hindi kasama si Pablo hindi malapit si Pablo physically kay Jesus Christ yung nagmiministeryo, pero si Pablo ay nakahagip ng mga bagay na ipinangaral ni Jesus Christ nung siya ay narito pa. So usually ang ginagawa ng mga apostol ay kinu-quote nilang Old Testament and expound nila, o kaya kinu-quote nila kung ano yung narinig nila mismo mula sa Panginoong Jesucristo na nagmi-ministry dito si Jesus Christ. Pero ito ang ibig sabihin ni Pablo. Ito ay pag-amin ni Pablo na hindi niya kinu-quote si Jesus Christ dito. Yun yung una. Pangalawa, sinasabi dito ni Pablo, inaamin niya, sa iba naman itong sinasabi ko, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Pangalawa, bagamat hindi narinig ni Pablo or hindi kino-quote directly ni Pablo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga sunod na sasabihin, but it never changed the fact na pag tinignan natin yung 2 Peter chapter 1, ano sabi doon? Men who spoke from God as they were carried along with the Holy Spirit. The Apostle Paul wrote these things under the inspiration pa rin of the Holy Spirit. Hindi man to direct citation of Christ, pero ito'y divine revelation pa din. So therefore, ito'y pag-aamin ni Pablo at hindi pagsasabi na hindi inspired o hindi salita ng Diyos itong kanyang mga sunod na sasabihin. Salita pa rin ito ng Diyos, whether quoted directly from Jesus Christ or not. Kasi binibigyan sila ng revelation nung kanilang panahon. So ibig sabihin, kailangan nating tratuhin ang mga susunod na sasabihin ni Pablo as absolute, not just as a suggestion. Kasi baka mamaya isipin, ibig sabihin pala, pag ako'y naging mananampalataya, pwede akong humiwalay sa aking asawang di mananampalataya. Sabi ko, pag hindi ka nagrepent, hiwalayan kita. Ang ginawang evangelism ay iyon. Hindi tamang evangelism ay ganun. Pag hindi ka nagrepent and believe, iiwang kita. Tapos kaya lang mag-repent and believe yung asawa, doon malalantad na may idolatry siya sa asawa niya. Hindi naman talaga gospel at si Kristo ang kanyang naging dahilan. Marami pang iba't ibang hindi magandang implikasyon to.
Kaya nga, this is not in any way, shape, or form na dapat ang isang mananampalatayang naligtas, oras na maligtas siya ay automatic magpapasimuno na ng hiwalayan sa kanyang asawang hindi pa mananampalataya. Kasi tingnan natin ang sinasabi dito ni Pablo. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya may asawang di mananampalataya at nais itong patuloy na makisama sa kanya, ano yung sabi? Inspired word of God through the Apostle Paul, wag niya itong hiwalayan. Dito natin makikita na whether between believers or a believer and unbeliever or even unbeliever and another unbeliever, God is against divorce. Hindi siya nalulugod sa hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ang lalaki magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Hindi ini-encourage na makipaghiwalay, ini-encourage ay huwag makipaghiwalay. Ayaw kang iwanan kaganda noon, di ba? At ano isa sa mga kagandahan noon? Ito na yung sunod. Kaya may sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinatalaga sa Diyos. Kaya gusto ko yung MBB kasi ang ginamit niyang Tagalog translation ay itinatalaga. Ano ba ibang word for itinatalaga? Isineset apart or ibinubukod or inire-reserve. Diba? Itinatalaga, inire-reserve, ibinubukod. Ang word na ginamit dito, pag tinranslate natin sa English ay because the unbelieving husband or unbelieving wife is sanctified through the believer na spouse. Gusto ko ipaliwanag ko ano ibig sabihin ng sanctified doon. Hindi ibig sabihin na kapag ligtas yung isa ay hindi pa, pati yung mga anak ay hindi pa, ay ligtas na rin ang lahat. Hindi yun yung sinasabi. Hindi ang pag-aasawa ng mananampalataya ang nagliligtas sa isa pa. Salvation is individual, not by group. At hindi rin ito sinasabi na kasi ito ginagamit to ng mga Presbyterian, as much as we love them in the Lord, I respectfully disagree, sabi ng mga Presbyterian, see? Diba? Kaya ikaw, pag naging mananampalataya ka, ang mga anak mo ay sanctified Kristiyano din ang mga yan. So, i-baptize mo. Kasi sila ay unclean kapag humiwalay ka. O sanctified sila. So therefore, ang mga yan ay mga Christian. Pwede yung i-baptize, pwede maging covenant member ng church, pwede yan. Hindi yun. Although alam ko may mga Presbyterian na ginagamit at ini-interpreto sa ganung paraan. Ito ang aking pinangahawakang posisyon o interpretasyon dito. Ang aking interpretasyon dito ay yung presensya ng mananampalataya sa pamilya, sa kanyang asawang hindi pa sumasampalataya at sa mga anak na hindi pa sumasampalataya, ay biyaya ng Diyos doon sa sambahayang yon, sa pamilyang yon. Dahil, kaya gusto ko ulit yung word na itinatalaga. Itinatalaga ongoing. Dahil siya'y nagiging ilaw at magandang impluwensya, mensahero ng ebanghelyo at kung paano mabuhay ang naligtas ng ebanghelyo ng Diyos sa kanyang hindi pa sumasampalatayang asawa at sa hindi pa sumasampalataya o hindi pa mga sumasampalatayang anak. Nagkakaroon siya ng impluwensya sa kanyang tahanan. Nakakapagpahayag siya ng kalooban ng Diyos. Natuturuan niya ang kanyang asawa. Na ipapakita niya sa kanyang asawa at kanyang mga anak kung ano ang buhay kay Hesukristo. Natuturuan niya ang kanyang mga anak na humiwalay o mamuhay ng isang buhay na nakabukod sa sanlibutang makasalanan. Na ituturo maaga pa lang sa mga anak ang impluwensyang ng kasalanan sa mundo. At kung paano ang biyaya ni Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ang ating tanging paraan upang tayo ay ma-reconcile sa Diyos. Yun ang ibig sabihin dito. Una sa lahat, gusto ng asawang manatili kahit hindi pa siya believer.
Sabihin kasi iniisip ng mga taga-Korinto dati hadlang yun. Ay, hindi mananampalataya ang asawa ko. Hiwalayan ko na, magiging hadlang lang to sa aking pagiging maka-Diyos. Hindi, makakatulong yan kahit unbeliever pa yan. It will be not a hindrance but rather an opportunity to be loving, to be joyful, to be peaceful, to be patient, to be self-controlled, to be kind, to be good. And in so doing, di ba sabi nga sa 1 Peter chapter 3, alam nyo kayong mga asawang babae, and I think it goes both ways, kahit sa mga lalaki. Sige, mangaral ng ebanghelyo, pero pag nakita ng inyong mga hindi sumasampalatayang asawa ang inyong buhay sa Panginoon, di ba? Maaring kasangkapanin ng yun ng Panginoon upang maligtas sila kahit wala ka nang sabihin pang iba ulit. Hindi ibig sabihin nun huwag ka na mangaral. Ibig sabihin nun, kumbaga sila na mismo magtatanong kasi may context doon, di ba? Ano nakalagay? Ay, hindi, sa ano pala, sa ano, parang be always prepared to give the reason of the hope that you have. Yung sa 1 Peter 3 din yun. And do it in the spirit of gentleness. Pero hindi lang basta naririnig mula sa iyong mga labi ang buhay kay Jesucristo at ito ay nararanasan din nila at nakikita nila sa iyo. At yun ay kinakasangkapan ng Diyos. Ngayon, hindi ko ginagaranti yung maliligtas sila kasi yun ang huling argumento ni Pablo mamaya. Pero yun ay maaari at ginagamit yun ng Diyos upang magligtas ng mga hindi pa sumasampalataya. At hanggat humihinga mga yan at ayaw makipaghiwalay sa iyo, kung ikaw ay may asawang hindi mananampalataya, ang haba ng oportunidad ng biyaya ng Diyos na maligtas siya sa pamamagitan ng pamumuhay. Hindi ka pa man makapamuhay at masalamin ng ebanghelyo dahil hindi pa mananampalataya ang iyong asawa. Pero sa pamamagitan mo na nagsisikap na ang ebanghelyo ay masalamin, ito'y maaaring maging pag-akay ng Diyos dun sa iyong asawa. Na sana dumating ang panahon sa biyaya ng Diyos na dalawa na kayong nagsisikap sa laminin ng ebanghelyo kasama ang inyong mga anak. Gandang bagay nun. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay tinatalaga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ibinubukod, it's a process. At ganoon din ang mga anak. Pero, ito naman yung pero, kung nais namang himuwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Kung nais ng hindi mananampalataya na humiwalay, pag-usapan. Baka mamaya sabihin na, humiwalay, sige. See you. Diba? Bye-bye. So, hindi. Pag-usapan muna, mag-usap muna. Bakit mo gusto himuwalay? So and so on. Hindi naman yun yung hangarin ni Pablo. Pag sinabi ng asawa mong hiwalay na, o sige, paabogado na tayo ng sabi kasi pag divorce, kailangan may certificate of divorce eh. Hindi ganon. Pag-usapan muna. Pero kung talaga sa isang magandang usapan, mapagbiyayang usapan, gusto talagang humiwalay nung hindi sumasampalataya na asawa, anong sabi? You are free. Single ka and you are, this is my position and I believe this is the right one. You can marry again, but marry in the Lord. Kasi, para sa mga tao, at ito'y kalimitan sa Korinto, paano, di ba ginagamit yun para kasangkapan na maligtas? Ito yung pagbabalanse ni yung aking di sumasampalatayang asawa. Pero ang sabi ni Pablo, anong malay ninyo? At question mark to in a question form. Anong malay ninyo mga babae? Baka kayo maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Tandaan nating mabuti, we are messengers, we are modelers of the life that we have in Christ because of the gospel, but we are not the guarantee that they'll be saved. Laging totoo yung nasa salita ng Diyos, salvation is of the Lord. At kayo mga lalaki, ganun din ang malay ninyo. Baka kayo maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Ngayon, kung gusto ng asawang hindi sumasampalataya na manatili, go. But if they want to divorce, wag naman kayo ang magpapasimuno ng magamanipulahin nyo. Ay, hindi ako pwede makipaghiwalay. Gagawa na lang ako ng dahilan para siya makipaghiwalay sa akin. Hindi ganun, ha? Bali yun. Hindi tama yun. Kita ng Diyos ang ating puso. Di ba? Kaganon. Pero nonetheless, ito yung pagbabalanse ni Pablo. Ito yung pagbabalanse ni Pablo. Ngayon, bago ko tapusin itong pangangaral na ito, dahil nga inumpisahan natin itong pangangaral ito in recognition that it is so sad that the world have
minimized their treatment to marriage. Sana tayo ay hindi. At sana manatili na ang pangunahing layunin ng mga may asawa na at sa mga bibalak mag-asawa balang araw. Kung kayo man ay mangarap maghangad na mag-asawa o magkaroon ng mas magandang relasyong mag-asawa para sa may asawa na, lagi niyong tingnan ng Ebanghelyo at layunin niyo na salamin ninyo. Mirror the love of Christ for the church and the church's expected love for Jesus Christ. Para anuman ang maging edad natin, and I'll quote the song, in a biblical sense, kasama pa rin nyo ang isa't isa na tumanda. Diba? Yung kantang kasama kang tumanda. Ano bang title? Hindi ko alam eh. O kaya kahit maputi na ang buhok ko. And I'm not trying to be cringy or corny. Pero ito ay isang napakagandang realidad na dapat natin na ipinupursu. Ang pinakagarantiya ng matibay na pag-aasawa ay ang layuning salamin ang Ebanghelyo. So kayo nagbabalak mag-asawa balang araw, siguraduhin ninyo na kayo spiritually mature bago yon hangarin, bago nyo i-pursue. Dahil kapag spiritually mature tayo, all the other requirements will follow. All the other requirements will follow. So sana mga bagay na ito, mga minamahal na tupa ng Panginoon, ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. Samahan niyo po akong manalangin at magpasalamat po tayo sa ating Diyos sa Kanyang inihaing salita sa atin. Salamat po aming Panginoon sa biyaya mo pong ito na ibinigay sa amin na muling makita ngayong salita. Lagi niyo po ipaalala sa amin ang pangunahing layunin pag-aasawa ay upang salaminin ang Ebanghelyo ng aming Panginoon. And all other benefits of marriage only fall secondary to that. Pinapanalangin ko po, Panginoon, na sana pagtibayin mo po ang mga may asawa dito po sa aming iglesia. Ang asawan po nila ay mananampalataya o ang asawa man po nila hindi mananampalataya. Na sana, Panginoon, para sa mga may asawang di mananampalataya, amin pong ipinapakiusap na sana sila ay hipuin mo ng iyong biyaya. Sana balang araw sila rin ay makita nila si Kristo, ang Kanyang pagliligtas, at ganun, Panginoon, sila rin ay maligtas sumampalataya sa Kanya kasabay ng pagsisisi ng kanilang kasalanan. Na balang araw makita namin dito yung aming mga asawa, ay yung aming mga kapatid na may asawang hindi mananampalataya na sila ay magkasama ng sumasamba dito, Panginoon. At nakikita namin sila, Panginoon, na inaakay nila ang mga miyembro ng kanilang pamilya, especially yung kanilang mga anak, ng magkasama, magkatuwang sa Panginoon. Patuloy mo pong palaguin ang pagsasama at ang buhay mag-asawa ng aming mga kapatid na ito. At para po sa mga naghahangad mag-asawa balang araw, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami maging mature sa Panginoon. Bago namin, Panginoon, pagtangkaan o hangarin na pasukin ang pinakamahalagang relasyon na itinaguyod mo, Panginoon, sa pagitan ng dalawang tao. At ito ay pag-asawa. Upang tunay na mapagtibay ito para sa iyong kalawalatian, sa iyong kapurihan. Tunay na maging kasangkapan ito ng kabanalan ng magkapareha. At upang patuloy naming masalamin, maging sa aming buhay pag-aasawa, kung ito'y kaloob mo sa amin, ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Maitaas ka nawa, Panginoon, sa mga mag-asawa at sa mga mag-aasawa balang araw. Nawa ang iyong pangalan ay ituring na banal nang dahil sa buhay ng mga mag-asawa na at sa mga may balak mag-asawa balang araw. Ito po'y dalangin namin o aming Panginoong Diyos sa pangalan po ng aming Haring Pastor, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So tayo pong lahat ay magsitayo.